God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone, this is Baljamin Tatlong Hari at kami po ay excited na makipagbukas sa inyo at makipag-aralan sa inyo ng isang bagong topic. Natapos po natin nung nakaraan ang study on the book of Galatians, and we believe na meron po kayong natutunan at kayo po ay tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. Subalit ngayon pong araw na ito, sa pagbubukas natin ng isang bagong topic, ay nais naming masamahan nyo kami. Ang ating pong pag-aaralan ay medyo mahaba-haba po, at kung kayo po ay makikipagtiyaga, amin pong masasabi at naipapangako sa inyo na mayroon po kayong lalong higit na matututunan, at sa pagtutok natin ng salita ng Diyos ay tatanggap tayo ng kapahayagan sa Panginoon kung paano tayo lalakad sa pananampalataya. Kaya po, samahan niyo po kami sa pagbubukas ng bagong topic na ito. Kung kayo po ay isa ng mananampalatayang Kristiyano at kalimitan kayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay maaari pong pamilyar kayo sa story po ni Peter na nakalakad po sa ibabaw ng tubig. Kasama po niya dito ang ating Panginoong Hesus nang siya po ay lumakad. Ang istorya po na ito ay mababasa natin sa Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 32, at Mark chapter 6, verse 45 hanggang 52. Mababasa din po natin ito sa John chapter 6, verse 15, verse 21, at ang mga passage po nito ay nagsasabing Jesus walks on water. Ito po yung sinasaad ng mga istoryang ito. At ito po ang story na pagsasamahan nating mapag-aralan sa bagong Bible study series na atin pong pinasisimulan ngayon. Ang title po ng ating Bible study series na ito ay How to be a Water Walker. At ito po ay sinulat ni Andrew Wommack ng Andrew Wommack Ministries at Charis Bible College. Ito po ay mayroong 15 lessons on faith. And I am telling you, makatutulong po ito upang magamit natin ang pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon para sa atin pong sariling advantage. Para po sa advantage na tayo po ay lumago at maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po, itong storya ni Peter is a powerful lesson para po sa ating kapanahunan. Imaginein mong lumalakad ka sa ibabaw ng tubig at iniwanan mo na ang takot, ang pangamba, at ang nakakakita ka ng mga himala na ang Diyos ay gumagawa ng miracle sa buhay mo. Alam niyo, hindi po ito ordinaryo. Pwede nating yapusin ang extraordinary life na inihanda ng Panginoon sa iyo at sa akin, at makita natin na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na siya lamang ang nakagagawa. Ang ganda po nito. Alam niyo kasi dapat nating malaman that God wants to lead you to do things far beyond your own natural ability. Pangungunahan ka ni Lord na makagawa at gumawa ng mga bagay na higit o lampas sa iyong sariling kakayanan. Ito po kasi yung disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya, at ito po ay mangyayari. At kapag ito ay nangyari, hindi ito guhit lamang ng tadhana o dahil sinuwerte ka lamang. Hindi ito kagaya ng kidlat na hindi mo malaman kung saan tatama. This miraculous experience is not just for the super spiritual. God doesn't pick and choose. Wala pong pinipili ang Diyos. There are principles we have to follow to see His power manifest sa ating buhay. Alam niyo po, may mga dahilan kung bakit ang iba ay nakakaranas ng himala ng Diyos at ang iba naman ay hindi nakakaranas nito. And if you don't understand that, you won't experience miracles. Although you were made for the supernatural. Ikaw na mananampalataya ng Diyos, you believers of God were made for the miraculous. Dito po tayo dinisenya ng Diyos. Dito po tayo lumalakad sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, one of the traits of being a Christian is the supernatural power of God. Na ito po ay nakikita sa ating buhay. Sabi nga po ng author na ating pong pag-aaralan ngayon, si Andrew Wommack, ang sabi niya, if your life isn't supernatural, then it is superficial.
Ang ibig sabihin, mababaw lamang, shallow o mababaw lamang at walang lalim ang buhay mo. Sabi niya rin, as long as you can live without the miraculous power of God in your life, you will. Hanggat kaya mong mabuhay nang hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, then mananatili ka dito. But if you want your life to truly count for God, you need to be prepared to face the storms that test your faith. Instead of clinging to false comforts, lean into surrendering your fears to God and trust Him to do more than you ever dreamed. Lampas sa iyong pinangarap. Kagaya po ni Pedro, kaya mong lumakad sa ibabaw ng tubig. Makalalakad ka sa ibabaw ng tubig. Of course, we're not saying that God wants you to go physically walk on the water. But just like Peter walked on the top of water, kaya mo ring lumakad on top of your problems and overcome them. Ano bang pangit na sitwasyon na meron ka sa buhay mo na nakapagpapalubog sa iyo ngayon? Ito ba ay sakit or karamdaman? How about financial problems, kakulangan, or marital problems, o ano man ito? God wants to release His miracle-working power in you and put you on top. But it is up to you. Sa inyo po ito nakasalalay at hindi sa Diyos. God has made this miraculous power available to everyone who will believe. Ang mga principles at katotohanan na gumana sa buhay ni Pedro para makalakad po siya sa ibabaw ng tubig ay pwede mo ring mapaggana sa buhay mo. Nakita po namin ito na nangyari at nangyayari sa maraming mananampalataya dito po sa aming grupo. And by applying these lessons of faith, mababago ng gusto ang pagtanggap mo mula sa Panginoon. The way you receive from God will dramatically improve. You will learn to step out of the boat and walk on water. Matututunan mong lumabas doon sa boat na kinikilingan mo, na hinahawakan mo at makalakad ka sa tubig. Ano man pong boat ang pinagtitiwalaan mo maliban sa Diyos, matututunan mong lumabas dito at manghawakan lamang sa Kanyang salita. Alam niyo po in these teachings na atin pong pag-uusapan, you will learn to harness the power of faith. Ang ibig sabihin po ay maiimis natin ito at magagamit natin ang kapangyarihan ng pananampalataya na nasa atin. We will learn to confront ang mga takot natin heads on. Yung pong mahaharap natin ng may katapangan ang mga takot natin sa buhay ng harapan. And we will learn to stay strong when stepping out in trust and to avoid sinking under the pressure. Kasi naman po, dito po sa buhay na ito dito sa mundo, marami pong problema o maraming storms ang dadaan sa ating buhay. At totoo po na some storms are of our own making. Minsan tayo po ang may kagagawan nito. Kagaya po ng nangyari kay Propeta Jonah, kung natatandaan niyo po ito, na tinakbuhan niya ang Panginoon. In Jonah chapter 1 to chapter 3, Jonah ran from God. He encountered a storm while on a ship. And then tinapon po siya sa tubig at nauwi siya sa tiyan ng isang malaking isda. But ito pong sina Pedro na pinag-uusapan natin ngayon kasama ng mga disciples ay saktong nasa sentro ng kalooban ng Diyos when these storms hit in the account of Matthew chapter 14. Ang gusto po nating puntuhin dito, the point that we want to get across to you ay ganito po, that you cannot look at your circumstances to tell you whether you are in God's will. Circumstances in life are not the sole indicator if you are in God's will or not. Ang mga nangyayari lamang sa buhay ay hindi mo pwedeng tingnan at gawing batayan upang masabi kung nasa sentrong kalooban ka nga ng Diyos. You need a word from God. Importante po ito. You need a word from God. You need an inner witness from the Holy Ghost that what you are doing is what God told you to do.
If you don't have that, mapipigilan ka nitong makita ang kapangyarihan ng Diyos na mangyari sa buhay mo. And when problems comes, kapag ka dumating na itong mga problema, you will feel condemned. Iisipin mo, ikaw ang may kagagawan ng mga problemang kinakaharap mo and you simply deserve it. Nako-condemn po tayo. Ngayon, ang tanong ay ito, sino ka? Si Peter ka ba o si Jonah? And if you are there in the midst of a storm because of your own rebellion at disobedience mo sa Panginoon, then kailangan mong gawin kung ano po ang ginawa ni Jonah habang nasa loob po siya ng tinayan ng isda. Ang magsisi. Mag-repent ka. Sabihin mo sa Panginoon na kailangan mong sabihin sa Panginoon sa puso mo na patawarin ka ng Panginoon at sabihin mo, Lord, I know I've been in rebellion towards you. But right now, I make a change to follow you again. Umalis ka mula doon sa posisyon ng pagre-rebelde and pumunta ka to where you're submitting to God. Mahal ka ng Diyos and He wants to set you free. Ngunit kung nasa gitna ka ng malakas na bagyo at alam mong naroon ka dahil sumusunod ka sa Diyos, then kailangan mong malaman and you need to recognize that the Lord is the one responsible for you. Kahit na may problema, kahit na nasa gitna ka ng bagyo, si Lord ang in charge sa iyo. Where He guides, He provides. Ito po yung isang katotohanan ng Diyos na kung papaanong alam ng Panginoon ang mga pangyayari sa paglalakbay ng mga disciples, alam din niya ang pinagdadaanan mo ngayon. God is in the midst of the storm with you. And hindi po siya bystander lamang. He cares for you more than you could possibly imagine. His power is present to set you free. And instead na mag-expect ka ng defeat or mag-meditate ka ng tragedy, you need to expect a miracle from God. Kailangan mong maiwasan na gawin ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos na dumidepende ka sa sarili mong kakayanan. And you will only depend sa Panginoon as a last resort. No, God ought to be your first resort. Siya yung una mong tinatakbuhan kapag ka may problema ka. Hindi yung you will try to solve it by your own and then kapag talagang hindi mo na kaya, then tatawag ka sa Panginoon. You need to know first of all that you are doing what God told you to do. Kailangan mong matiyak na ang ginagawa mo ay ang bagay na ipinapagawa ni Lord sa iyo sa paraang ipinapagawa sa iyo ni Lord. You need a word from God. Alam niyo po, ang isa sa unang bagay na dapat maunawaan bago ka maging water walker at makita ang miraculous power ng Diyos is that when God says something, He doesn't speak idly. Meron po siyang nilalayon dito. Everything God says, He means. Everything the Lord says, kapag ka ang Panginoon ay nag-says ng something sa iyo, there is a purpose for it. He never wastes His breath. If the Lord has ever told you something, He meant every single bit of it. Everything God says is significant. Hindi nawawala ng saysay ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi ng Isaiah chapter 55 verse 11 ay ganito, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Purihin ng Diyos. Sa parte pong ito ay magbabasa po tayo mula po doon sa sinabi nating Matthew chapter 14 na kung saan manggagaling ang istorya ni Peter sa paglakad niya sa tubig kasama ng Panginoon. Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 24 po at patuloy po nating i-consider ang mga sinabi nating mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Ito po, Mateo kapitulo 14 talatang 22 hanggang 24. Magbabasa po ako mula po sa Filipino Standard Version. Sabi po dito, pagkatapos ay agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna niya sa kabilang pangpang habang pinauuwi niya ang napakaraming tao. Matapos niyang pauwiin ang mga tao,
nag-iisang umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, naroon pa rin siyang nag-iisa. Ngunit ng mga sandaling iyon, ang bangka ay pumapalaot na at hinahampas ng mga alon sapagkat salungat sa kanila ang hangin. I want you to take note of this. Pansinin po natin na si Jesus ay minadali niya na pasakayin sa bangka ang kanyang mga disciples at pinaunan niya sila sa kabilang pangpang habang pinapauwi niya po ang napakaraming tao. Alam niyo po, ito po ay pangyayari na pagkatapos si Jesus ay magpakain ng mahigit na 5,000 mga tao, ay ito po yung sumunod na pangyayari. Sabi po sa English Bible in Matthew chapter 14 verse 22 ng King James Version, "And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away." He didn't say, "Go only halfway and drown." Hindi niya po yun sinabi. Hindi po sinabi ng Panginoon sa kanila na, sumakay kayo agad sa bangka para mauna at bahala na kayo kung ano man mangyari. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga salitang mauna na kayo sa kabilang pangpang ay sinabi sa kanila ni Jesus na siyang manlilikha. Jesus is the very one that spoke that lake into existence. Alam mo po, sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pamamahala, mga pamunuan o mga may kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Alam niyo po, as a matter of fact, He is the creative word that God spoke. Even in John chapter 1 verse 1 and 3, sabi po doon, noong simula pa lamang ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 3, sabi niya, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya, at kung wala siya, walang anumang nilikha. Ang lahat ng nilikha. Kapag tinuloy po natin ang passage na ito, sasabihin ito that Jesus was that word. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin na puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Yung po yung sasabihin nito. Of course, marami pang iba. Sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang salita. Sa English po, God upholds all things by the word of His power. Alam niyo po, this entire world is held together by the integrity of His word. Napakahalaga pong tumanggap tayo ng salita mula sa Diyos. Matutunan natin kanino nang gagaling itong salita na ito. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 17, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. Sabi po sa wikang Ingles, and He is before all things, and in Him all things consist. Importante po ang salita ng Diyos. And although to the credit of the disciples po, maganda po yung ipinakita nila na sumunod sila sa sinabi ni Jesus sa kanila. Subalit, hindi nila pinag-isipang mabuti, hindi nila pinag-isipan ng gusto kung sino ba itong nagsasabi sa kanila na mauna na sila sa kabilang pangpang. Importante po na makatanggap tayo ng salita mula sa Diyos. Subalit, importante din na makilala natin kanino galing ang salitang ating tinanggap. Jesus is the Word. Siya po yung nagsabi sa kanila na mauna na sa kabilang pangpang. But apparently, they didn't understand who they were dealing with. Kailangan nating patuloy na makilala kung sino ang Panginoon na sinusunod natin. Marami pa po tayong pag-uusapan sa lesson na ito, but for the meantime, let me just summarize kung ano po ang ating mga napag-usapan today. Sinabi natin that if you want to be a water walker, we need a word from God.
you need to be sure that you are doing what God told you to do. You need to understand that everything the Lord says is significant. Lahat ng sinasabi niya ay mahalaga. You need to know who you are dealing with. Makapag-maintain tayo ng vibrant relationship with God. This exact principle that operated in Peter's life in order for him to walk on the water will work for you too. You need these principles operating in your life to receive the miraculous power of God. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari, nagpapaalam at nagsasabing, Life is best lived by grace. Shalom!